ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, iba't ibang aktibidad isasagawa ngayong araw sa paggunita ng ikatlong anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Diplomatic protest laban sa pagsama ng China sa mapa ng West Philippine Sea sa nilang e-passport ihahain. Pagadian City Mayor Samuel Co kinumpirmang investor nga siya ng Aman Group. Ilang opisyal sa Zamboanga del Sur itinuro din. Patay sa pagbaha sa Mindanao, umabot na sa 3. Ilang lugar baha pa rin. Sa negosyo, Bulacan nangunguna pa rin sa sa larangan ng SME sa Central Luzon. Balita sa Ibayong Dagat, Chief Prosecutor sinibak na Egyptian President Mohamed Morsi. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila. Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen, ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes, Nobyembre 23, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo live sa DCRC 873 RMN Legazpi, DXKR 639 RMN Coronadal, DZRC 900 RMN Zamboanga at DXIC 711 RMN Iligan. Live international via www.rmnnews.com at WRMN, New York, USA. RMN News Nationwide. Mga kasamay magsasagawa ng funeral march ang mga pamilya at supporter ng mga biktima sa Maguindanao Massacre ngayong araw sa General Santos City. Kasabay ito ng ikatlong taong anibersaryo ng karumaldumal na krimen na hinamatay ng 58 katao at 32 dito mga miyembro ng media. Sisimula ng funeral march dakong alas 2 ng hapon mula sa harapan ng SM Mall papuntang plaza ng General Santos kung saan may isasagawa ang programa. Magdadala ho ng kabaong na gawa ho sa kariton ang mga lalahok sa marcha o gawa ho sa karton. Pagkatapos ay tutungo ho ang grupo sa Forest Lake Cemetery sa Apopong Jensan kung saan dito inilibing ang karamihan ho sa mga biktima. Magsasagawa naman ang grupo ng misa na pangunahan ni Father Sherwin Betoya ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Hindi nagpapabaya ang administrasyon para makamit ang hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Yan ho ang pagbibigay diin ng palasyo matapos na hamunin ng Human Rights Watch si Paulong Noynoy Aquino na kumilos para mabigyan naman ng katarungan ng mga biktima ng karumaldumal na krimen. At para matyak na ang ganito uri ng karasan ho ay hindi na mauulit pa. Ayon kay Presidential
spokesman Edwin Lacerda, matagal nang inialok ng gobyerno ang seguridad sa pamilya ng mga biktima, gayon din sa tulong ng Department of Justice para mapalakas ang kaso laban sa mga sangkot na ampatuan. Hangad-anya ng palasyo ang aga ng pagkakaresolba ng kontrobersyal na krimen kung saan umaasa sila na sa pagkakatalaga kay Justice Marvick Leonen sa Korte Suprema ay matutugunan na ang apela ng mga biktima. Ang DOJ tiniyak na patuloy na nakamonitor sa Maguindanao Massacre Trial. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Sapat na umano ang kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng prosekusyon na may hawak ng Maguindanao Massacre case. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, ginagawa naman ng mga ito ang kanilang trabaho ng maayos. Binigyan din pa ng kalihim ng dahilan ng mga pagkaantala, gaya halimbawa ng mga testigong hindi may presenta ay dahil sa mga mosyong inihahain o dilatory tactics ng panig ng depensa o ng mga akusado. Sa ngayon ay merong 21 public prosecutors ang miyembro ng prosecution team. Kaugnay nito, tinitiyak na de Lima na maging si Pangulo Aquino ay patuloy na nagmamonitor sa Maguindanao Massacre Trial at inaalam ang mga paraan para maproteksyonan ang pamilya ng mga biktima ng media killings. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo, RMN Nationwide Report. Si Governor Manguda Dato ay mauna sa pagdalaw sa Maguindanao Massacre Site. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangud ng RMN Cotabato. RMN Report. Pangungunahan ng mga mangudadato ang pagbisita mamayang alas 9 ng umaga sa Sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao kung saan naganap ang kahindik-hindik na massacre sa 58 katao na kinabibilangan ng asawa at mga kapatid na babae ni Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudadato at mahigit sa 30 mga kagawad ng media. 3 taon na ang nakalipas. Magkakaroon ng simple at maikling programa sa lugar. Inaasahang dadalo rin ang ilang mga kamag-anak at pamilya ng mga biktima, mga taga-suporta ng mga ito mula sa iba't ibang sektor, local, national at maging international media. Tiyak din na hindi mawawala ang presensya ng ilang mga government officials at mga politiko sa naturang aktibidad. Magsisindi ng kandila, mag-aalay ng bulaklak at panalangin para sa mga namatay na sa massacre. Una nang sinabi ni Governor Mangudadato na patuloy ang kanilang dasal na mabigyan na ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay at maparusahan na ang dapat parusahan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Maguindanao Massacre Report. Kaugnay pa rin ng anibersaryo ng Maguindanao Massacre Funeral March, isasagawa din sa Cagayan de Oro bilang paggunita sa Maguindanao Massacre. Sama natin sa Balita Live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Idadaan din sa funeral march ang pagunita ng mga membro ng media sa Cagayan de Oro sa ika-3 anibersaryo ng Maguindanao Massacre ngayong araw. Mamayang hapon uumpisahan ang paglalakad mula sa kiosk sa Divisoria papunta sa Press of Freedom Monument. Karga ang isang kabaong. Ilalagay ng mga kasama natin sa media ang kanilang mga sentimento sa loob ng kabaong, lalo na ang panawagan sa pagsasabatas ng Freedom of Information Bill. Sisingilin din ng mga media practitioners ang Administrasyong Aquino dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso na umabot na sa 3 taon. Naniniwala kasi ang NUJP Northern Mindanao Region na makakatulong ang FOI bill sa pagdinig ng kaso. Sinabi ni Kong Corrales, ang Vice Chairman ng NUJP NMR, na nagiging sinungaling na ang administrasyon ni Pinoy dahil nauna na itong sinabi ng ito'y umupo bilang Pangulo na sisikapin itong mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng massacre. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na isa katuparan. May pagdududa pa sila na baka may koneksyon ang administrasyon sa prime suspect ng krimen ng mga pamilyang Ampatuan dahil sa iilan ding mga membro umano ng pamilya ang tumakbo ngayon sa Maguindanao na kaalyado umano ng Pangulo. Mamaya, iimbitahan din ng NUJP ang lahat kahit hindi kasapi ng media na dumalo sa nasabing paggunita. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Mga kasama, mag-aay po ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ang reklamo ay kaugnay sa isang mapa sa Chinese e-passport na nagpapakitang sakop na ng China ang West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, hindi raw ho katanggap-tanggap ang 9-dash line map
na nagpapakitang sakop ng China ang ilang teritoryo ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang note verbal na pinadala sa Chinese Embassy, pinagsabihan ng Pilipinas sa China na igalang ang teritoryo nito. Sinasabing ang ginawang ito ng China ay labag sa Declaration on the Conduct of Parties na mga bansang umaangkin din sa iba pang bahagi ng South China Sea. Nagtataka si Pagadian Mayor Samuel Ko kung bakit siya lang ang nadidiin sa Aman Futures Group investment scam, gayong marami ding mas mataas na opisyal pa ng Zamboanga del Sur ang nabiktima ho nito. Aminado naman si Ko na wala siyang matibay na pruweba na magpapatunay na nag-invest din ang kanilang congressman at gobernador sa Aman Group. Kinumpirma niyang investor din siya sa Aman Group, kaya naman hanggang ngayon ay lumalaban siya para mabawi ang pera ng mga investors dahil sa dami ng kanya mga kababayan na nabiktima rin. Kinumpirma rin ni Ko na wala siyang nabawi sa kanyang investment sa Aman Group. Hindi din niya masisi yung mga kababayan niyang lumusob sa opisina ng Aman sa lungsod ng Pagadian dahil sa matinding galit sa nawala nila hong pera. Umasa si Ko na kahit papano ay may mababawi pa rin ang mga investor sa Pagadian sa pamamagitan ng properties ng Aman Group sa Maynila. Patay naman mga kasama sa pagbaha dyan sa Mindanao ay umabot na sa 3. Kasama natin sa balita si Michelle Miral ng RMN Davao. RMN Report. 3 na ang patay sa baha sa ilang lugar sa Davao Region dulot ng walang tigil na pag-ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone. Kabilang sa nasawi ang isang 11 anyos na batang lalaki. Isang residente naman ng San Isidro, Davao Oriental ang naiulat na missing at hanggang sa ngayon pinaghahanap pa rin ng mga rescuers. Ayon sa opisyal ng Office of the Civil Defense Davao City, 2,689 na mga pamilya na ang apektado ng pagbaha sa ilang mga lugar sa probinsya ng Compostela Valley, Davao del Norte at Davao Oriental. Lubhang apektado naman ang probinsya ng Davao del Norte kung saan lubog pa rin sa baha ang lungsod ng Kapalong, Santo Tomas, Asuncion at ang syudad ng Tagum. Suspendido na rin ang klase ng mga paaralan at pansamantalang pinahinto ang mining operations sa nasabing probinsya. Samantala, patuloy naman ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council at inaasahang huhupa na ang tubig sa ilang lugar na apektado ng pagbaha. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Michelle Miral, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ilang barangay rin ng Dipolog na lubog na naman sa baha. Kasama natin sa balita Martin Libres ng RMN Dipolog. RMN Report. Muli na namang nakaranas ng pagbaha ang ilang barangay ng lungsod ng Dipolog at ilang lungsod ng lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ito'y matapos umapon na naman ang Ilog River dahil sa madalas na pag-ulan. Ilan sa mga grabing naapektuhan ay ang barangay Turno, Estaca, Bara, Lugdungan, Dicayas, kasama na rin ang lungsod ng Pulangco. Dahil dito, nagkakaproblema na ngayon ang mga magsasaka sa lungsod dahil sa epektong dala ng naturang pagbaha na ikinasira ng kanilang mga pananim. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Delugdog Libres, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mayorya ng mga Pinoy sa Gaza gusto hong magpalika sa kabila ng ceasefire. Kasama natin sa balita live si Joyce Adra. RMN Report. Pwede pa rin magpalikas ang mayorya ng mga Pilipino sa Gaza City. Ito ay sa kabila ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng Israel at Palestinian forces. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ilan sa mga Pinoy na ito ay nais ng umuwi ng Pilipinas habang ang iba ay nais lamang ng relokasyon. Patuloy naman ang assessment ng DFA sa sitwasyon doon at ngayong araw ay iikutin ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang lugar ng mga Pilipino sa Gaza City. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Ika-4 naman na distrito ng Cebu hindi isa sa ilalim sa COMELEC control. Kasama natin para sa Mission 2013, Ken Galilea ng RMN Cebu. RMN Report. Hindi interesado si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na isa-ilalim sa COMELEC control ang ika-4 na distrito sa lalawigan ng Cebu para sa darating na halalan. Ito'y sa kabila ng panawagan ng magkatunggaling kandidato na sina 4th District Congressman Benhur Salimbangon at dating Bugo City Mayor Tining Martinez para sa pagkakongresista sa distrito. Ayon kay Brillantes, kailangang may mas mabigat pang mga dahilan para isa-ilalim sa COMELEC control ang isang lugar at hindi lang dahil sa mainit na labanan sa politika. Ngunit paliwanag ni Brillantes na maaaring isa-ilalim sa area of concern ng COMELEC ang nasabing distrito kung sakaling magiging mainit ang labanan sa eleksyon ng mga Martinez at Salimbangon. Noong nakaraang eleksyon sa 2010, nagkaroon ng standoff sa pagitan ng mga supporters ng dalawang grupo at ito ang kanilang pinangangambahan na maulit sa susunod na halalan. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galilea, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013.
Boboto ako. News Negosyo. Nangunguna pa rin ang Bulacan sa larangan po ng may Small and Medium Enterprises o SMEs sa gitnang Luzon. Yan ang kinumpirma ng Department of Trade and Industry sa maraming pagkakataon, lalo na tuwing may ginagalapong pagtitipon ang mga negosyanteng nasa sektor ng SME. Paunahing dahilan kung bakit ang lalawigan pa rin ang tinuturing ni SME Capital ng rehiyon ay sapagkat 35% ng mga SME sa gitnang Luzon ay matatagpuan sa Bulacan. Nakatulong din sa kanilang programang Tatak Bulakenyo noong 2003 kung saan ho'y pinalakas nila ang pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan o logo para maitaas pa ang kalidad ng paggawa at makapasa sa pamantayan ng pandaigdigang merkado. RMN News Abroad. Sa Egypt, sinibak ni Egyptian President Mohamed Morsi ang kanyang chief prosecutor na si Abdel Mahmoud o Magid Mahmoud. Ipinagutos rin ni Morsi ang retrial sa ginawang pag-atake sa mga realista nung termino pa ng dating Pangulo na si Hosni Mubarak. Kasabay niyan, hinatulan naman na makulong ng 5 taon ang dating tourism minister ng Egypt na si Zuhair Garana. Si Garana ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Egypt na napatunayang nagkasala sa kasong katiwalian. At mga kasama sa buong bansa live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon ay Biyernes na ho tayo, Nobyembre 23, 2012. Sa mga taga-Naga, susunod na dyan sina kasamang Ed Ventura at Grace Inocentes sa RMN News Diretso Balitang Naga. Siyempre sa numero 1 DWNX 91.1. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide.